Sa video na ito ay pag-usapan natin ang mga malas na mga halaman sa harap ng ating bahay. So kwento tayo mga ka-jungle sa video na ito. Kung bago ka lang po sa ating YouTube channel, don't forget to subscribe. And kung bago ka lang sa ating TikTok, don't forget to follow and my Facebook page. So sa video nga na ito ay isi-share ko sa inyo ang mga 10 halaman na malas daw sa harap ng bahay. Kung maglalagay tayo ng mga halaman, dapat daw ay yung mga swerte, hindi yung mga malas. So, ito yung 10 list na according to Feng Shui na bawal daw ilagay sa harap ng bahay. Kaya, tapusin nyo ang video na ito para malaman ninyo kung ano yung mga halaman na iyon. Unang-una. So, ang unang-una ay yung langka o jackfruit. So, pinapaniwalaan na nagdadala daw ito ng mabigat na enerhiya at maaring humarang sa magandang kapalaran kapag nasa mismong harap ng ating bahay. So, pinapaniwalaan daw na ang langka kapag nasa harap ng bahay nakatanim, so, ito kasi, yung langka kasi ay madagta. Ibig sabihin ng dagta ay parang palaging umiiyak. So, kapag nasa harap ng bahay, means to say, yung tahanan daw natin ay palaging nakakaranas tayo ng matinding lungkot kasi 'di ba madagta yung langka. So kaya pinapaniwalaan nila na kapag nasa harap daw ng bahay ay bawal daw 'yan kasi yung swerte na darating ay parang haharangin 'yan ng langka na halaman. So mas maaari na lang kung nasa likod ng ating bahay. So yan yung mga paniniwala lang na sa ating according sa ating pananaliksik ay ito po ay yung panlangka na malas daw sa ating tahanan. At nagdadala daw ng mabigat na energy. Yung langka kasi medyo may mga tinik yung kanyang bunga nito. Kaya medyo mabigat po yan. At kapag nasa mismong harapan ng ating bahay, mabigat po yan. So medyo hindi po maganda yung kapalaran natin kapag nasa harap ng ating bahay. Kung nais nyo pong magtanim daw ng langka, dapat nasa likod ng bahay o hindi siya nasa harap. Kasi isa din na scientific explanation is, hindi siya scientific explanation for the safety. Baka madaganan yung bahay ninyo kapag may sakuna katulad ng bagyo at lindol, 'di ba? Mas mabuti na lang kung nasa likod o mas malayo yung langka na pagtataniman. So, yan po nagko-contradict din po or meron ding mga paniniwala na pareho din po, which is iba yung explanation ng malas at swerte. Malas siya in a sense of safety and swerte ay malas siya in a sense na meron pong meaning doon sa halaman na iyon. Tumungo naman tayo sa pangalawang halaman na malas daw kapag nasa harap ng ating bahay. Ito yung ating balete. So, yung balete po ay isang native na halaman. If I'm not mistaken, native po siya na puno dito sa Pilipinas. So, iniiwasan dahil pinapaniwalaan, tinitirhan daw ito ng mga espiritu at hindi magandang itanim malapit sa bahay. So, karamihan sa atin, sa mga paniniwala talaga namang yung mga puno ng mga balete ay tinitirhan talaga ng mga espiritu o mga hindi naman siya bad spirit, hindi naman siya yung mga meron lang tumitira na hindi natin nakikita. So mas maganda na lang kung hindi tayo magtatanim ng balete sa harap ng ating bahay para for the safety kasi lumalaki din yung balete eh. So kapag lumaki yan at may mga pader kayo sa harap ng inyong bahay, yun, masisira din yung pader na iyon kasi malaki yung mga roots o yung mga ugat ng balete. And then sa malas naman, kasi yung balete daw ay pinapaniwalaan na merong tinitirhan po kasi talaga namang napakalaki nito. So, story time tayo. Nung elementary ako, meron kaming, yung room namin, harap lang ng balete na, may balete doon na puno. And then, sobrang laki niya. As in, sobrang laki. At marami yung nasasapian, at marami yung hindi kaaya-ayang nararamdaman doon kasi nga
feel namin na hindi po siya safe sa balete na yun. Pero, ang kinaganda doon sa balete na yun, kasi nasisilungan namin tuwing naglalaro kami, kasi sobrang ganda ng balete. Yun nga lang, siguro, nakalagay ito sa list natin na 10 halaman na bawal o malas daw sa harap ng bahay dahil ito po ay pinapaniwalaan na merong merong titira doon at baka tirhan din ng bahay nyo. Yun. Parang some point na baka lumipat yung baleta kapag putulin nyo na, di ba? Decided na kayo kasi hindi nyo na mapuputol yon kung malaki na. I mean, pag masira yon, yung espiritu na yon ay pupunta sa inyo or pupunta doon sa bahay ninyo. So, yan po yung parang iwasan ninyo magtanim ng balete sa harap ng bahay. So, magtanim na lang kayo ng mga halaman like mga ornamental plants o flowering plants. Goods yan. So, ang sunod naman na halaman na pinapaniwalaan na malas daw kapag nasa harap ng ating bahay, kapag magtatanim tayo ng sampalok. So, ito yung tamarind or tamarindo dito sa amin. So, ayon sa ilang pamahiin, maaaring magdala ng alitan at negatibong enerhiya. So, according to Feng Shui, kapag meron daw tamarind o sampalok sa harap ng inyong bahay, di ba yung sampalok sobrang asim. So, sa sobrang asim, di ba, may meaning yan na parang palagi kayong galit o parang kayong nakasingmangot. So, yan yung parang meaning ng halaman na sampalok o tamarind. So, be mindful na lang tayo if magtatanim tayo ng mga ganyan. So, ilagay na lang natin na mas malayo sa ating bahay o sa likod ng ating bahay na medyo malayo. Kasi lumalaki din yung mga tamarind o yung mga sampalok. Meron nga ako, nung bata pa ako, kasi wala pa kami nung tubig noon. So, nag-igib kami ng tubig doon sa kapitbahay namin at meron silang malaking sampalok. So, yung sampalok na yon ay nasa harap ng bahay nila. At napapansin ko talaga na palagi silang nag-aaway, mag-asawa, parang ganun din. Yung parang connected din sa ganyan na mga situation which is malas daw. Kaya, yun, nasama talaga siya. At totoo naman para sa akin. Kaya naman minsan naniniwala din ako sa mga ganyan na halaman o mga sampalok. At then, lumalaki ito, baka masira din yung bahay ninyo sa sobrang laki ng sampalok. Kapag lumaki ito yan, nako, hindi nyo na mapuputol. At delikado yan sa bagyo. So, magtatanim tayo ng sampalok o yung tamarind malayo sa ating tahanan o bahay. Ang pang-apat naman, yung kapok o yung bulak tree, cotton tree. Kung familiar kayo sa cotton tree, yun yung yun yung puno na naglalabas siya ng bunga na malaki at yung bunga na yon sa ilalim yan ay para siyang cotton. So, siguro familiar kayo niyan sa mga taga-probinsya. Kasi kami dati, meron malapit sa amin na may malaking puno, para siyang Christmas tree yung shape niya. So, ang dami ng bunga at nahuhulog lang siya. Yung pinupulot lang namin, tapos ginagawa naming unan. So, maganda naman siya in a benefits sa ating tahanan. Pero, yun lang, ayaw lang natin maglagay ng ganyan sa harap ng ating bahay kasi pinapaniwalaan na umaakit ng malas o mga espiritu ayon sa ating matatandang paniniwala. Hindi ko nga alam kung bakit sila nagtanim ng ganun sa harap ng kanilang bahay nung kapitbahay namin kasi meron silang ganun. Ay hindi naman siya nasa harap, parang gilid lang. Pero napansin ko, mayroon silang kapitbahay na nakaharap talaga yung puno na cotton tree or bulak. So, kapok siya sa Tagalog. Hindi ko alam kung ano yung scientific name niya. So, yun. May ano naman, pero sobrang tagal yan magpatubo. Like, nako, ilang generation din kapag magtatanim kayo ng ganyan. Siguro, kung gusto nyo magtanim ng ganyan, ng mga kapok, o meron na kayong maliit pa, ilagay nyo lang sa likod ng inyong bahay o medyo malayo kasi nga, malas daw yun. So, yun, according to Feng Shui. Kaya, ilipat nyo na habang
maliit pa. Panglima naman ang ating mga bougainvillea. Nako, meron pa naman ako dito sa harap ng bahay, no? Pero ililipat ko yan sa susunod. So, yung bougainvillea kasi ay merong sinasabing may matitinik na halaman mismo sa entrada, maaring sumasigisag sa hadlang ng problema. So, kaya pala nagkakalimutan. So, napansin ko, pero ang hirap naman kasi maglipat-lipat ng mga bougainvillea. Pero yung bahay naman dito sa rest house, hindi ko naman to palaging tinutulugan. Yung main house talaga namin is nasa sa kalsada. Wala kaming tanim na bougainvillea at goods yan. Dito kasi, yung bahay namin is hindi talaga siya nakaharap. Actually, ito talaga dito yung harap talaga. Kaya wala ditong halim. Kaya goods yun. Nasa likod talaga siya. So, yung bougainvillea kasi, anyway, yung bougainvillea kasi may mga tinik-tinik. So, sinasabi nila kapag may mga tinik-tinik na halaman ay malas daw yun. So, i-check ninyo kung meron kayong mga halaman na mga tinik-tinik, ilipat nyo na habang maliit pa. Ilipat nyo sa likod ng inyong bahay, katulad ng mga bougainvillea. Ang ganda naman talaga ng bougainvillea kasi namumulaklak ito at ang ganda ng mga varieties ng ating mga bougainvillea. Pero hindi ko alam bakit included siya sa 10 halaman na malas sa harap ng ating bahay, di ba? Kasi nga meron siyang tinik. So siguro yun yung dahilan kung bakit siya malas. Pero yun, siguro kasi lumalaki din yung bougainvillea tsaka nagwa-wide din siya. At ang hirap din i-trim. Siguro nakakasugat din yan. Isa din sa dahilan for the safety. Kasi kapag matinik ka, nako, sana ba yung ano? Meron ako dati So, nung nag-propagate ako ng bougainvillea, nasugatan din ako. So, siguro for the safety na din, ilagay nyo lang sa likod ng inyong bahay. O kung meron kayong mga ibang rest house, pwede din. Ang pang-anim naman ay ang ating mga cactus. So, sa feng shui, ang matutulis na tinik ay maaring maglabas ng cha-chi. So, ang cha-chi, ito ay yung negative energy. So, matalas na enerhiya kapag nasa pangunahing pasukan. So, dati na-discuss na natin nung nakaraang vlog, like siguro 2 years ago sa ating YouTube channel, na nasalaysay na natin yung cactus o na paliwanag na natin kung bakit malas yung cactus. Hanggang mula ngayon, ganun pa din po siya kasi nga yung cactus po may mga tinik. So, ilipat nyo na lang yung mga cactus nyo sa likod ng bahay. Siguro may reason din. Hindi pwedeng nasa harap ng bahay yung cactus dahil hindi siya tutubo ng maganda. Kasi sa afternoon sunlight lang mas gaganda yung cactus kaysa sa morning sun. Yung morning sun kasi parang nakaharap yun So siguro meron din contradicting yung mga explanation sa feng shui. So, kaya kung meron kayong mga cactus, ilipat nyo lang sa likod ng inyong tahanan o bahay. So, yun. Meron akong mga cactus dito sa garden at isa dito sa mga cactus ko ay bigay ng ating mga followers. Thank you so much. And yung cactus ko, hindi ko siya dinidiligan. Talaga namang mga ilang taon ko nadidiligan lang siya pag umuulan. So, pero yung dilig na galing sa yung dilig na natural, hindi ko siya dinidiligan para talaga namang magdami yung mga babies o mga suloy. Kasi napansin ko sa mga cactus ko, care tips na din, yun, mas gumaganda yung cactus kapag hindi siya dinidiligan. So, 'di ba? Sana. Pang-7 naman tayo na malas daw na halaman sa ating bahay. So, ito yung puno ng saging. So, hindi ko alam kung bakit siya included, pero marami din ang magbabash dito kasi may mga saging din tayo sa harap ng bahay, no? So, may pinapaniwalaan na hindi ito dapat itanim sa harap ng bahay dahil inuugnay ito sa pagluluksa sa ating ilang lugar. So, kasi nga, yung saging, di ba, madagta din siya. So, lahat daw ng mga halaman na mga madadagta, ewan ko ba kung bakit. So, according to feng shui, kapag may madagta daw na halaman tulad ng saging ay ilipat nyo na lang. So, kung meron kayong mga saging sa harap, ilipat nyo lang sa likod para yun. Wala namang mawawala kung wala namang mawawala kung ilipat nyo. Basta
according to Feng Shui, malas daw siya sa harap ng bahay. Pangwalo naman ang ating kawayan. So, bagamat swerte ito sa ibang Feng Shui, so arrangement kasi yung kawayan o bamboo, may ilang pamahiin na nagsasabing hindi ito dapat nasa harap mismo ng harap ng bahay. So, yung mga kawayan kasi lumalaki yan at pinapaniwalaan na marami din ang pumupunta na mga bad spirit o mga espiritu. Kahit hindi siya bad. So, parang kung malaki na yung mga kawayan, gusto nyong putulin, lilipat yan sa bahay ninyo. Kaya, ilipat nyo na lang sa likod ng bahay habang maliit pa. Ang pangsyam naman ang akasya. Dahil sa laki ng lawak ng ugat, pinapiniwalaan na maaring humarang ito sa swerte at magdulot din ito ng praktikal na problema sa pundasyon. So hindi siya parang yung akasya kasi maganda siya pero pang bonsai lang siya. Kung may mga bonsai kayo okay lang, pero yung papalakihan ninyo sa harap ng bahay nako, hindi siya maganda. Kasi nakakasira siya ng pundasyon ng bahay. So, kaya naman, ilagay nyo sila sa likod o mas malayong lugar. O kung meron kayong mga farm, pwede kayong magtanim ng akasya. Basta wag lang iharap ng inyong bahay. Kasi bawal o malas daw yan. Ito yung pansampo. Nako, akala ko, swerte ito. Pero yung rubber tree, yung Ficus elastica, sa ilang paniniwala, ang napakalaking puno na ito sa harap ng maaring humarang sa daloy ng positive energy. Madagta kasi yung rubber tree. Pagpipitas ko ng kanyang dahon, may lumalabas na dagta. Kaya naman, hindi siya maaring nasa harap ng ating bahay. Kasi malas daw yan. May iiyak sa bahay ninyo. Yun yung mga malas na halaman sa harap ng ating bahay na dapat natin ilipat sa likod ng ating tahanan o bahay. Pero itong mga ito ay talaga namang nagbibigay ng kasiyahan sa atin kasi pag tumitingin tayo at it gives positive energy and it gives environment benefits. It gives environmental benefits sa atin, yung mga plants. Kaso lang, kung residential naman po yung ating tahanan, hindi naman pwede tayong magtanim sa harap ng bahay na ganun kalaki na mga puno na i-share ko sa inyo. Kaya, meron din for the safety na din, hindi siya malas tungkol sa bahay, hindi siya malas tungkol sa mga paniniwala, kundi malas siya doon sa safety. 'Di ba? So, contradicting. So, yung mga plants naman, walang malas at walang swerte. So, nasa paniniwala mo din yon kung maniniwala ka. Pero ako, sometimes naniniwala kasi ako doon. So, wala namang mawawala kung kayo magta-try. So, i-share ko din sa inyo, instead na yung mga halaman na na-mention ko earlier, na mga malas daw sa harap ng ating bahay, meron tayong alternative o ipapalit doon. Yung lucky bamboo, jade plant, money tree, areca palm, snake plant, peace lily, at golden pothos. Yan yung mga swerteng halaman na pwedeng ipalit doon sa malas. Ayan, I hope may natutuhan kayo into this video sa ating YouTube channel. And kung may natutuhan man, don't forget to subscribe kung bago ka lang po sa ating YouTube channel and click the notification bell below to update more videos sa ating YouTube channel. At maraming salamat sa panonood and I hope stay tuned sa ating next episode and I will see you next episode because more plant, less stress.